Chi. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri pa sa salamat sa inyo. Patuloy ang pagbabahagi, paglalahad, pag-uulat ng marapat na sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama sa mga ginagamit niyang mga anak, ito'y nalalahad, na ilalantad sa kanyang mga anak na minamahal. Ang pag-ibig ng Ama'y wagas at tapat, walang maliw, kaya't ang nais niya'y tao makinabang naganap sa Kanya. At paano ka makikinabang kundi ka susunod sa Kanya? Paano mo tatamasahin ng mga pangako niya kundi mo kahanapin ang kalooban niya? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Kay Inam ng pahayag, salamat sa lakas ng loob mo na binahagi sa iyo, mahal na kapatid ko, sapagkat kapag ako po ang naghayag, sasabihin ko, pinagtatanggol pa yung masama. Sinasabi pa ngunit kayo po, halimbawa kayo'y lingkod, ipalagay niyo po bilang tao, kayo ang lingkod, kayo ang lumagay sa aking kalagayan. Hindi ba mahal ninyo yung mga kasamahan nyo? Totoo po yan. Dahil sa Panginoon, kaya nalikom yung mga lingkod, yung mga naglilingkod dito. Kaya totoong na mahal sila. Ngunit sino nga magtitiwala, maniniwala na totoong mahal mo sila dahil kapamilya mo sila. Inambing mo na sila sa anak mo, pinahalagahan mo silang parang anak mo, dahil tinalikuran mo yung mga anak mo, di ba ga? Subalit sino nga ang maniniwala doon? Hindi lubos na pagtalikod ang sinasabing talikdan mo mga anak mo, sapagkat nando pa rin naman, mga anak mo pa rin sila, lilingapin mo sila, pag-aarugain mo pa rin sila, aalagaan mo pa rin sila, dahil may oras ka pa. Dahil ang Diyos, binibigyan ka ng parte-partisyon lamang. Mas malamang yung sa tao. Dahil mas malamang ang dapat para sa Kanya, dahil iba yung gampaning binigay niya. Kaya nga, iba't iba ang gampanin ng bawat isa. Tulad sa puno, may ugat, di po ba? May puno, yung pinakapuno, at may mga sanga. May dahon, di po ba? At yung pinakasanga, may susuhol na namang parang sanga na maliliit. Ganun lang po. Hambing sa buhay ng tao, isang katawan may mata. Di po ba? At bawat partisyon na yan, may kanya-kanyang angkop na ginagampanan. Ang mata, ginagamit mong pantitig. Ang tenga, ginagamit mong pandinig. Ang ilong ginagamit mong pang-amoy, ang bibig ginagamit mong pagkain, susubuan ng pagkain. Ang ngipin, panguya, ang dila, pang nanalita, lahat. Sa makatwid, ang bahagi ng Ama sa isang espiritu, ang saya nila. Pinakita lang ng Ama, kung ang mga maya, yan, ang saya-saya po nila, di ba? Sapagkat hinambing niya ang tao sa maya. Kung ang mga maya na walang halaga, pinakakain ng Ama na wala naman silang tahanan man lang, kundi pugad. At sila'y maghapong lumilipad lamang, pero sila'y masaya. Masayang kumakampay, umahapon sa pugad na busog, at di sila nagrireklamo, sapagkat anak sila ng
Anak sila ng kanilang nagluwal. At ang ama naman ang bumuhay sa kanila. Sa makatwid, hayop ka, halaman ka, isda ka, tao ka, mahalaga ka sa ama. Bakit hindi yaon ang maabot ng tao? Dahil hindi nga kayang unawain kung wala kang espiritu. Na kapag bilang tao ang kaya mo lang abutin, yung naunawaan mo dito sa lupa. Halimbawa, pinag-aralan mo, nag-aral ka. Kung ano yung pinag-aralan mo, yun ang alam mo. Kung ano yung natutunan mo, yun ang gagawin mo. Kung totoo mong gagawin, kung masipag kang gumawa. Ngunit kung minsan, alam mo na yung gagawin mo dahil tamad ka, hindi mo pa ginagawa, di ba? Ganun lamang ang buhay dito sa lupa. Lahat may partisyon, lahat may kaangkop, at lahat may kalapat. Buhay ba ang ama? Ang masama, ano ang kalapat niya? Mabuti. Ano ang kaangkop niya? Mabuti. Sapagkat, kapag masama, nakisama sa mabuti, maaring kung siya may isip at siya ay may takot, maging mabuti rin siya. At kung ito namang masama, ay hindi na magpapakabuti. Hindi ba itong mabuti? Hindi naman siya patatangay para siya madaig ng masama kung may isip din siya. Ganun lamang ang buhay dito sa lupa. Lahat dapat ay may pag-aaral, may pagninilay. Ngunit, ang bawat dahilan ng ama ay hindi maaabot ng tao lamang. Ang bawat kaparaanan niya ay hindi kayang unawain ng tao lamang, kaya inugnay niya ang espiritu niya, na itong espiritong ito, ang alam niya lahat ay ang sa ama, at alam niya lahat ang ginagawa ng ama. Kaya ang espiritu ng ama, kapag siya ang nasa tao, pinababatid kung sino't ano siya. Ang masama naman, dahil siya'y masama, ano tinuturo niya? Anong pinababatid sa mga pinag-aalipin niya, inaalipinin niya, nagpapaalipin sa kanya? Di ba masama? Ganun lang, mga mahal ko. Kaya, ang taong naghahanap sa liwanag, tumutungo sa liwanag. Hindi siya nananahan sa dilim. Lumili siya sa dilim, tinutunguhan niya yung liwanag. At ang taong nagliwanag, na nakita niya kung ano ang sarap sa liwanag, tutungo pa ba sa dilim? Kaya ang nais ng ama, makita ang liwanag at manahan sa liwanag. Buhay bang ama? Kaya, kung hindi ka magiging sutil, palalo, at sariling pag-iisip mo ang gagawin mo, ang susundin mo, matututunan mo lahat ang kaloob ng ama, ang bahagi ng ama, ang kalooban niyang maging totoo, maging tapat ang mga anak niya. Sapagkat may basihan na, may pattern na. Kumbaga sa pattern, mayroon ng basihan at may padron. Kaya yung imahen, ang tawag dyan ay mga image na pattern, na padron. Hindi para sambahin, hindi para iyan ay luhuran mo at sambahin mong mangunyapit ka, makaawa ka, kundi dinadama mo kung ano yung pagka-rebulto niya. Halimbawa, sa Kristo, dinadama mo sa puso mo, isang Kristo siyang buhay, sa pananalig mo'y magaganap ang ginagawa mo na pagpapakababa sa Kanya. Yaon yun. Hambing sa mananahe, may pattern siya, may padron. Kailangan ang sundin niya yung padron niya. Hindi pwedeng tumabas siya ng ibang tabas, pagkatapos ay tatahi siya ng ibang tahi. Kailangan kung ano'y tinabas niya, yun ang tatahiin niya para maglapat ang sukat doon sa kanyang sinukatan. At siyaon ang ama. Ang bawat anak niya ay binigyan niya ng halimbawa. At kung susunod sa kanya, ang halimbawa nilang sinusundan siyang tutularan. At ang sino mang tumulad sa tunay niyang halimbawa, siya ay nakakamtan. Sapagkat binigay niya yung tunay na halimbawa para sundin ang kanyang napakabuting halimbawa. Kaya naman ang bawat sumunod, nakilala siyang ganap. Buhay ba, ama? Ngunit, may mga ginagawa ang ama na hindi nga kayang abutin ng lahat. Sapagkat wala nga ang pangunawa.
Yaon ang patutuo ng Espiritu'y wala sa taong hindi nakakaunawa. Sapagkat ang magpapaabot lamang ng kanyang mabubuting gawa at mabubuting salita ang Espiritong nagtuturo ng kabutihan. Kaya dapat ang tao ay nasa mabuting espiritu at huwag lumalaban. Sapagkat ang linalabanan niyang kabutihan at mabuti, ang Diyos, hindi tao. Ang Diyos, espiritu, na pinagmulan ng Diyos ay Ama. Buhay ba ang Ama? Yaon ang Diyos, Espiritong Ama ang pinagmulan. Kaya nga tinawag na Diyos Ama, Diyos Anak, sa iisang Diyos, Espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya mga minamahal, kapag napagnilayan mo ang nagaganap sa buhay mo, at tunay na sinidlan ka ng lakas at tapang ng Ama para mapagnilayan mo, magawa mong gawin kung anong nararapat din ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang kalooban, ayon sa pagsunod mo sa kanya. Pinatutupad niya yaon upang kung ikaw na mabuti, may magmatigas sa'yo. Upang subukan ka kung hanggang saan ang kabutihan mo. Upang tingnan ka kung gaano ka magtimpi, kung gaano ka magpatawad, kung gaano ka makaunawa. At ngayon bilang tao, kung kulang pa ang pangunawa mo, kulang ang pagtitimpi mo, kulang pa ang Espiritu sa'yo. Kaya manghingi ka ng karagdagan. At ibinibigay naman yaon. Na ibibigay yaon, na ipamamahagi yaon, nang dahil hindi ka binuhay ng Ama para ganyan ka na lang. At hindi ka maaring mabuhay kundi sa Ama. Kaya siya'y binuhay ang tao para may kumilala sa Kanya. At kung di ka kikilala, kanino ka? At yaon ang nais ng Ama, makilala ang tunay kung sino siya at ano siyang kinikilala mo. Kaya mula sa Exodo, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak na lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng paraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y ipinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanyang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang sinabi, ito'y anak ng isang Hebrea. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa batang iyan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang batang ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipangangalan ko sa kanya. Tumakas si Moises. Ito ang kasaysayan. Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakitang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Lumingalinga siya. Nang walang makitang tao, pinatay niya ang Pilisteo at ibinaon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang 2 Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan,
Bakit mo sinasaktan ng kapwa mo, Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises. Nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Paraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Madian. Ang kapangyarihan ng Ama na nagpapatupad at gumaganap, hindi kayang liripin. Walang nakababatid at walang makababatid. Sapagkat tao ka nga, hindi ka nga siya. Wala ka ngang alam, kundi ang alam mo'y tao at pagkataong karunungan. Kaya nga bilang tao, na ang Ama ay makapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu niya at ang Espiritu niya ay kaugnay niya, ibinigay ang Espiritu sa tao para malaman kung anong dapat matutunan. Kaya naman sa pamamagitan ng Espiritu niyang kumikilos na walang nakakaalam at walang nakakakita, sa hindi mo kamukat-mukat at kamalayan, ang mga ginagawa mo pala'y nakamasidya at tinitingnan niya kung paano kanya gagawa ng kaparaanan sa iyong buhay. Kaya naman itong si Moises nang dahil gusto niyang mailigtas at mabuhay, dahil may gagampanan, na itala sa isip ng kanyang ina, siya ay dalhin sa tabi ng ilog. At nang dahil naman ang kaparaanan ng Ama na iligtas nga siya, nakita siya ng prinsesa. At nang dahil siya nakita ng prinsesa, lumapit naman itong kapatid para sabihin naman na maghanap siya ng mag-aalaga. Nang hindi alam nitong prinsesa, ang tinutukoy na mag-aalaga ay ang ina mismo nitong si Moises. Sapagkat gano'n napipihit at napapaikot ng Ama ang istorya sa buhay ng tao, na kailanman ay walang makakaalam ang kanyang kalooban at kagustuhan. Subalit kapag natutunan mo ang kalooban niya sa mga pinatutupad at pinangyayari niya sa iyo, may dahilan pala siya. At siyaon ang nais niyang mabatid ng mga anak niya, na habang hinahanap mo ang dahilan at kaparaanan bakit nagaganap ito sa iyo, ang lakas naman at tapang ay binibigay niya upang makayanan mo. Yaon ang patutuong lumalapit ka sa Kanya at siya'y nag-ahari sa iyo sa hindi mo man siya nakikita at nahahawakan, ngunit sa katawan mo'y damang-dama mo siya. Kung paano niya binibigay ang kaparaanan, kaya't ang kaparaanan sa buhay ng isang Perlita at Marisa, naganap ang gayon ng pagtitibay upang dumatal ang takda na kalooban ng Ama, mapilit maisa sa hinirang. Kaya't pinagtibay ang loob, ginamit ang pamamaraan, sapagkat kung hindi nga gayon, paano mapapabilang ang isang Bisaya? Paano nga mapapabilang ang isang Bisaya sa isang Tagalog, sa isang Kapampangan, sa mga kapwa-tao na wala naman ang dako rito, kundi ginamit ang kaparaanan ng isang taong Perlita para naman makaparoon at sa takdang panahon ay malikom ang para sa isang gawain. At ang bawat katotohanan, walang makababatid maliban ng Amang makatotohanan. Kaya't kapag pinagsuri ng tao ang katuparan at katotohanan ng ginagawa ng Ama, sa unay kay hirap ng mga pinagdaraanan ng mga nilikom. Sa unay kay hirap maabot ang mga kalooban at kagustuhan, sapagkat maraming pinagdaanan ng buhay. At nang makita kung papaano ng mapatotohanan ng Ama na ito nga ay sa akin at ito nga ang gagawin ko, may paraan siyang ginagawa upang matupad ang kanyang salita. At doon na nga nagaganap ang ikaw, anak ko, ako ang pumili sa iyo, hindi ikaw ang pumili sa akin. Sapagkat ang kaparaanan ko'y hindi mo kaparaanan at ang dahilan ko'y hindi mo batid. Kaya ang dahilan mo, huwag mong ipanaig sa sarili mo. Kapag alam mong mali, isuko mo. Kapag tamay, gawin mo. At kapag nasa akin ka, mababatid mo pa ang lahat kung bakit nagaganap ito sa buhay mo. Ilan nga ba sa mga lingkod ang pinili at nagkatiyap-tiyap, nagtipon-tipon? Na kung pagninilayan mo bilang tao, paano nga nangyari ito? At upang matupad din ang nasa banal na aklat,
Kailan may hindi mangyayari, lahat ng tinipon ay matitipong ganap. Sapagkat upang mapangyari naman ng Ama, ang mga katotohanan ay ako ang magluluwal, at ang katotohanan ako ang magdaratal. Kaya't ang matibay sa akin ako ang kalooban niya, at ang kalooban niya ay ako man din sa kanya, sapagkat hindi niya batid kung ano ako, ngunit pinabatid ko dahil nasa akin siya. At kaya nasa akin siya, sinunod niya ako, tinanggap niya ako, napagharian ko siya. At yaon ang nais ipabatid ng Ama. Isa ka ba sa napili niya sa pamamaraan niya? Ginamit lang din ang kapwa mo tao para mapabilang at mapagharian ka. Sapagkat kung sino ang ginamit, ay ginamit lang din siya. Hindi siya mismo ang pumili sa sarili niya, kundi siya'y pinili ring tulad ng mga pinili. Pinag-angkop-angkop lamang upang magkasama-sama sila sa isang pundasyon na pinalalim at pinatibay sa iba't ibang kaparaanan at iba't ibang dahilan. Kaya naman, isa ka bang anak ng Ama na naghahanap ng matuwid at kumikilala sa Kanya? Kilalanin mo pa siyang lubos at matatarok mo ang nagaganap sa buhay mo. Hanapin mo pa siyang ganap at ipababatid niya ang mga nagaganap sa buhay mo. Huwag kang magbilang tao at mag-isip bilang tao. Sapagkat kapag nagbilang tao kay magugupo kang totoo. Sapagkat hindi mo kaya ang mga panukala ng Ama. At ang mga bahagi niya ay di mo kakayanin. Kaya't ang Espiritu niya ang ibinigay niya upang ang sino mang walang kakayahan, makaya nga nila. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, kapag itinanim ang buto, sisibol muna'y ugat sa kanya. At kapag nagkaroon na ng ugat, sisibol na ang puno niya. Kapag nagkaroon na siya ng puno, sisibol na ang sanga niya. At kapag nagkaroon na siya ng sanga, naririyan na ang mga dahon niya. Kapag nagsisibol na ang mga bunga, doon na makikita kung anong uring buto siya. At kapag ang buto'y matamis, kapag napigtas ang bunga, doon makikita kung totoong matamis siya. Yaon ang katotohanan. Ang anak ng Ama, ang nais nila'y sumunod sa Kanya. Ang kilala ang Ama, ang nais nila'y tuparin siya. Ang mga anak ng Ama, humahanap ng matuwid sapagkat matuwid siya. At nakikita nilang matuwid sapagkat hinanap siya. At nang makitang matuwid na nakilala siya, ang nais nila'y sa matuwid na sila manahan. Kaya't ang nais nilang makapakatuwid, ang Amang nagbibigay ng tapat at katatagan upang ang katwiran nilang mainam at mabuti, Ama ang tumupad. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, nang dahil takda na itong si Moises ay gamitin para hanguin sa mga paraon at doon sa kanyang palasyo, sa kanyang pangangasiwa, sa paraon at prinsesa, sa mga tauhan ng paraon, itong mga Israelita, tinakda ang pagsilang, ibinigay ang pagsilang, itinakda ang kaligtasan, pinalaking tuwiran, at tinakda ang pagbawi para nang sa gayon, iligtas ang kababayan. Mga minamahal, mahaba mang salaysayin sa buhay ninyo nilalang. Kung inyong pagninilayan, bakit nga ba nagkaganyan? Ano nga bang malay nyo sa bawat kinabukasan? Ngunit ang Ama, hindi pa kayo niluluwal. Alam niya na, susuungin nyo. Alam niya na ang buhay nyo. Kaya naman, ang dahil hindi mo alam, magtataka ka, ano nga ba ang ginusto ko sa gawain ito? Naghahanap buhay ako. Nasa posisyong mataas ako. Ano't pinihit ang isip at damdamin ko't ginusto kong mawalay pa doon? Sapagkat pinagbasihan ang katotohanan. Pinili mo sa isip mo, napili mo sa puso mo, mas maligaya pala ang Amang pakitunguhan. Kaya't hindi mo na ginusto ang mga kinakamtan mo, na hindi mo na pinagnilayan ano ba ang salapi na ito, kundi yung mismong nasa isip mong pinag-uusig ng Ama ang puso mo para maging ganap ka sa Kanya, na gawin mo ito, gawin mo yaan, kaya naging alagad ka. Gayon ang Ama. Isang patotoo, isip mo'y nakukuha niya, puso mo'y sumasa Kanya. Kapag siya mismo ang nasa iyo, hindi mo gagawing masaktan mo pa siya. Sapagkat ang alam mo,
ang bawat ginagawa mo, kalugod-lugod sa Kanya, na nais niyang maging marapat ka, ngunit di ka man maunawaan ng kapwa mo, ang higit na marapat at mabuti, siya mismo ang malugod sa iyo. Sapagkat ang gawa niya ay di gawa mo, ang gawa mo ay di gawa niya. Kaya't ang bawat gawa ng tao, gawa lamang ito sa mundo, ngunit may takda ang lahat, sapagkat mayroon siyang takda sa bawat isa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At upang matupad at maganap ang mag-aklas at iyahon, alisin ang mga Israelita sa Ehipsyo, upang matupad ang salita, upang maganap ang winika, taon man ang binilang, nagkaroon man ng maraming balakid at baraan, magkaroon man ng iba't ibang kaganapan, salita ng Ama pa rin ang nanaigat ng ibabaw. Ngayon, mga mahal ko, ang mga pinatutupad ng Ama sa buhay nyo, na di niloob nyo at ginustong totoo, pagbulay at pagnilaya ninyo, pagkatapos ba nito, anong dulot sa sakit, sa hirap at dusang inyong nakakamit? Lugmok ba? Gupo ba? Patay ba? Yamang kayo'y sa Kanya? Ang wika niya, mga anak na mahal ko, sinong tumalimang totoo, naisip at damdamin niya ay, ako mismo't ako'y ako. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At kaya naman nagbibigay ang Ama sa kalooban ng bawat isa, na kapag hinayag ang kanyang kadakilaan at sinabing mapagmahal ako, aangkupan ka ng kapwa mong magmamahal sa iyo upang patotohanang mapagmahal siya. At kapag sinabi niyang, daratalang takda salita ko'y magaganap din sa iyo, habang lumalaban ka't hinihintay mo yung takdang iyong paghihintay, may mga pinagdaraanan ka, pinatitibay naman niya ang pananalig mo sa Kanya upang pagtagtal ng takdang yon, makamtan mong luwalhati na may galak ang puso mo. At napagtatagumpayan niyaon ng mga anak na sumusunod, tumatalima, naghihintay, nagbabata. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sulong mga mahal ko, bulayin nyo't tantuin, kung ganang talinong pagkatao at talino ni Constanciang narinig nyo, mababaybay baga nito, mawiwi ka baga sa inyo, yung mga sinambit ko. Yaon ang patutoong nag-uulat ay di tao, ginamit ay katauhan na tulad nyo, upang mapatotohan ang espirito'y buhay sa mundong ito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At napapatotohanan ng taong sumusunod sa Kanya kung paano siya kumikilos kapag pinagsigawan ng taong ginamit niya. Tandaan ninyo, ang tapat sa Ama, ano man ang pinagdaraanan, pumapayapa ang isipan, pinapatag ang kalooban, lumiliksi ang katawan, tumitibay ang hakbang, ang bawat gawa niya ay may kainaman at mabuti pa rin naman. Kaya't naririto ang bawat lingkod na nakipagtotoo sa bawat hamon ng mundo, sa bawat hamon sa buhay, pinakikibakahan at nilalabanan, sapagkat nananalig at nagtitiwalang may Diyos Ama na kilala sila sa bawat isa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O Mary Rose, buhay ba ang Ama? Sasagot mo na naman, hindi po, paiuwi na kita. Kung di siya buhay baka anak, ano kaya itsura mo? Ano? Kaya po, dyan pa lang mapapakita ng Ama kung paano ka magtibay Ano? Kung paano ka magtibay.
Bakit po? Kahapon daw may bumubulong sa kanya. Gusto ko mamatay na si Apo Kunching mo para wala nang mangaral. Yan. Tapos sabi daw, buhay ba ang Diyos? Hindi naman buhay ang Diyos, Sabi daw sa kanya, sabi ko, papalipitin ko leg mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Diba buhay ang Diyos? Ganyan po kumilos ang Diyos. Hindi mo man siya nakikita. Kapag hiniling mo sa Kanya yung misyon mo, ibibigay niyang maliwanag, ipakikita niyang maliwanag. Kaya may tinatalakay ba kayo sa buhay niyo? May kinagampanan ba kayo na napakahirap niyong ginagampanan para sa inyo, hindi niyo kaya? Dahil sa Diyos nakakaya niyo, yun ang patotoo siya. Siya ang nagpapakaya sa inyo. Bakit? Kapag nanghihina ang loob mo bilang lingkod, humingi ka ng senyalis sa Ama, natanda nang siya pa rin ang nasa katauhan mo at ipakikita niya sa iyo. Sapagkat ang lingkod ay maraming pinagdaraanan. Ang lingkod ay maraming dinadaanan. Ngunit sa bawat pinagdaraanan, napapatotohanan siya'y buhay dahil doon sa kanyang ginagawa na kung hindi sa kanya, wala kang masasabi na mabuti pawa. Kahirap mo kayang pag-aralan ang mga salitang iyan? Napakahirap mong pag-aralan, mabeberat ka. Sabi nga ng Kapampangan, bakit? Mahirap mong unawain ang salita ng Diyos. Wala kang pangunawa, lalo na't matalinghaga. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, ano ang nagbibigay unawa at paano ka nakakaunawa? O sige po, maging sa eskwelahan. Kapag lagi kang absent, yung itinuro sa iyo ngayong araw, yung tinuro sa mga kaklase mo ngayon, sa araw na ito'y malalaman mo ba? Magtatanong ka sa kaklase mo, ang tinanungan mo ay hindi naman niya lahat na memorya. Meron siyang naalala, nagkamali pa yata siya ng pagriringgan kasi hindi naman niya pinag-aralan at ayaw niya. Nagtanong ka ngayon, masasabi bang diretso kung ano'y tinuro ng teacher niyo sa iba't ibang subject? Hindi. Yan ang nangyayari sa gawain ito. Tataas ko kamay ko. Ano ba yung mensahe ngayon ni Apo? Ganito ganito. Nako, Espiritu ba yan? Mga minamahal, sabihin na ng sabihin ng tao. May hangganan naman ang lahat, di baga? May hangganan ang lahat. Kaya, ang sabi nga, wala ka namang laban sa tao lalo na't may kakayahan. Lalo na't may karunungan, may kayamanan, wala kang laban, hindi ka lalaban. Sapagkat wala kang laban, bayaan mo ang Diyos. Ibigay mo lahat sa Kanya. Yan po ang sabi ng Ama. Ikaw, wala kang magagawa sapagkat lampa ka. Babae ka, maiksi ang sukat mo, wala kang karunungan, wala kang alaman, wala kang yaman. Ngunit anak, ipatag mo. Ang bibig mo'y isarado mo. Manahimik ka, wala kang magagawa. Ngunit ako'y may magagawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, yan ang sa tuwina. Kahit anong akusa, kahit anong sabihin, kahit ano, wala kang magagawa. Wala kang gagawin. Kaya ikay manahimik at ikay tumitig-titig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang magagawa mo lang kung ano'y pinagagawa sa iyo ng Diyos. Ang magagawa mo lang kung ano'y binibigay sa iyo. Ngunit yung hindi mo ginagawa at di mo magagawa, huwag mo nang hanapin dahil di mo kaya. Ngunit kapag pinagagawa sa iyo, tulad ng tumindig ka, tindig. Yan, pinagagawa, yan. Sapagkat yun ang gampani ni Apo Kunching. Sapagkat ito ang gampani ng Apo Kunching, ang magpalakas ng loob ng tao. Ang lumakas ang kalooban ng tao sa pananalig, pananampalataya, pagtanggap, pagkilala sa Ama, at makilalang lubos ang Ama. Subalit, ang gawin, ang iba't iba, hindi nasakop yan. Sa kabila ng ibang gampanin, dahil pa rin sa pag-akay at dahil pa rin sa pagmamahal, may ginagawa pa rin maliban doon. Para naman mapakita, may suporta ka. Subalit kung wala kang magagawa,
At kabila na hindi ka pa nakagawa, ang Ama pa rin ang asahan mo, siya na lang ang gagawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Sayang. Sana, dalawa kayong lalakad, wala si isa. Buhay ba ang Ama? Ganyan ang buhay, mga minamahal. At ang tanong ay eto, tanong na maliwanag, na totoong nagaganap. Lahat ba ng nagawa ng kabutihan dito, nakita yung mabuting nagawa? O ang tinitingnan, yung hindi mabuting nakamtan? Ngunit mapapalad ang mga naghanap ng mabuti at hinanap ang kabutihan. Nagbago ang isip, nagbago ang damdamin, natupad ang para sa Ama. Kaya, habang hinahanap mo ang matuwid, makikita mo ang tuwid. Habang hinahanap mo ang mabuti, makikita mo'y kabutihan. Habang hinahanap mo'y liwanag, tutungo ka sa liwanag. Ngunit kapag hindi mo nakita, nadimlan ka, tutungo ka muli sa dilim. Mga minamahal, gayon ang buhay. Kaya kung papaano mo hinahanap ang buhay mo, patuloy mong hanapin. Una ay ang Ama. Nang makita mo ang hinahanap mong buhay, kung ano ang gusto niyang buhay para sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya yung mga nagsusumakit at nagsusumikap sa kabila ng mga pinagdaraanan dahil totoong Ama ang naramdaman at puso nila'y naramdaman ay Ama rin. Ano man ang mga pinagdaraanan, nalalabanan ng isip, nalalabanan ng damdamin, sapagkat ang nananaigay ang Ama na damdamin at ang kaloob ng kaisipan sa katauhan. Yaon ang patotoo. Kaya't kapag nanaig ang pagkatao, nanghihina ng loob mo, mawawalan ka na ng pag-asa, tutugot ka na ang gagawa ng mabuti at magsasalita ka na ng kung ano-ano, sapagkat yaon ang patotoo, pagkataon, pagkatao. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ayon kay Mateo, babala sa mga bayang di nagsisisi. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan, sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga Tiro at taga Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit. Ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili sa inyo hanggang ngayon. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Ang buhay dito sa lupa, kapag mabait ka, inaabuso ka. Kapag wala ka, apak-apakan ka. Kapag mangmang ka, pinagtatawanan ka, kinukutsa ka. Kapag wala kang magawa, binabaliwala ka. Kapag hindi ka makasunod
Sa kagustuhan ng tao, tao'y nagagalit din sa'yo. Kapag hindi mo ginawa ang utos ng tao, kapag may kakayahan kung anong gusto sa'yo, ay gagawin ito. Ngunit ang Ama, nagpapalipas, naghahanap siya ng marapat at dapat, hindi pagdakakaraka-raka, na ipapasyag niya at naiyahayag ang gagawin at tutup din niya, sapagkat siya'y may ginagawa na di nakikita at may gagawin siyang walang nakababatid. Kaya't ang bawat gawa niya siyang asahan ng mga anak niya at tuwirang siya'y kilalanin at mangagsisi, sapagkat ang bawat ginagawa nilang kabutihan, siya ang gumaganti. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Alala, umbaga, kung wala ka nang magawa, sukong-suko na ang gagawin mo. Tapos na ang lahat ng kakayanan mo, ipakita mo samang katapatan at pagiging totoo mo. At siyang sambihin, sambatin, at patuloy mong parangalat, papurihan. Sapagkat wala namang ibang bumuhay, maliban siya na pagsisihan mo ang lahat ay babalik kanya sa marapat mong balikan, pare kay magalak at kanyang aliwin. Alala, umbaga, ang hangin na umiikot, umiihip sa daigdig, sa apat na sulok kung saan nagmulay di nababatid. Kaya't kung paano rin siya nagpapasya ng kanyang kapasyahan, tanging siya lamang ang nakakaalam. Ngunit ang tuwirang paalala at sa tuwin ay paalala, mga anak na minamahal niya, magsisi sa kasalanan, kilalanin siya at magbalik loob, at nang di matulad sa mga ninunong nagupo, pinarusahang ganap. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Oh, kumusta na ang paa mo? Naiaapak mo na ng patag, hindi na gumaganon, tumitikwas. Tama ba? Dahil naiaapak mo ng patag, nakatatayo ka ng patag. Tumayo ka nga ng patag. At sa pagtayo mo ng patag, anong dapat mong gawin? Diretso. Anong dapat mong gawin? Taas ang kamay. Baba, taas. Baba, taas. Baba, taas. Baba, taas. Baba, taas, taas. Pakataas. Iyunat, 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 iyunat. Ganyan. Yan ang gawin mo sa umaga para nakakapag-exercise ka. Diretso, 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 diretso. Di ka pala kuba. Kinukuba mo lang ang sarili mo. Sapagkat ang kuba, hindi pwedeng dumiretso baluktot na buto. Ngunit ikaw, hinuhukos mo sarili mo, kaya sumusunod ang katawan mo. Diretso. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Naway matulad ka sa Kanya. Diretso, dumiretso, pati mata niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Diyos nga ba siya? Totoo nga ba siya? Dakila nga ba siya? Mga minamahal. Totoong totoo, hindi lang matanggap ng tao.
Pag may damdamin kang galit, lalo na sa nangungusap, kahit napakaganda na ng sinasabi niya at hindi naman para sa iyo, bakit ikaw ang nasasaktan? Dahil hindi mo siya gusto. Bakit ikaw'y nahihirapan? Dahil galit ka sa kanya. Bakit nagpupuyos ang damdamin mo? Dahil galit ka nga, ito ang dahilan. Ngunit subukan yung wala kayong damdamin, wala kayong iniisip na kung ano-ano, kahit na sinong mangusap gusto ninyo. Sapagkat ang pinakikinggan ninyo, iyong salita, ang ninanamnam nyo, yung kahulugan, hindi yung ikaw ay nasasaktan. At yan ang nais ng Ama. Ang masaktan ka, huwag mong gagawin. Sapagkat kapag nasaktan ka, mag-iiba na isip mo. Kapag nag-iba ang isip mo, iba na nararamdaman ang puso mo. Kapag naramdaman mo'y galit, ano pang mangyayari sa'yo? At hindi naman maaring, kaya kang nagalit, ay walang dahilan. Alamin mo muna kung totoo yung dahilan. Alamin mo muna kung tama yung dahilan. O baka sa isip mo lamang. Kaya nga may awiting sa isip mo lamang. Sa isip mo lamang ang takot. Sa isip mo lamang ang kasamaan. Sa isip mo lamang ang haka-haka. Sa isip mo lamang ang mga pagbibintang. Sa isip mo lamang ang mga paratang. Ngunit gaano katotoo lahat ng nasa isip mo? Hanapin mo'y salita ng Ama, di mo na magagawa ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenayahanam, nek karamenayahanam, nek karamenayahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, nangisilang ka sa mundong ito, kahit malambot ay di kaya mo, sanggol na malangmuwang kapang totoo. Kaya't walang ginagawa ka, kundi pumikit yaong mata, at ang ina mo na may pinasususo kanya. At ang inang mabuti ay sa tuwin ay nagmamasid sa'yo. Minamasdan ang itsura mo kung paanong naging anak kanya. Habang tumatagal umuosadang araw, hindi niya namamalayan kay laki mo na. Subalit kailanman di siyang nagpalaki, hindi siya rin ang nagbigay ng isip mo. Kundi yaong amang hindi nakikita ng bawat isa. Nasisidlan niya ng panlas at pangnamnam bibig na taglay mo. At nang matubo na at pinatubong ganap niya, mga ngipin mo upang magsinguya na. Napalasap ng tuwiran kung anong pakakain niya sa'yo. At sa isip mo'y ikaw nang pumipili ng bawat kakainin mo. Nang magkamali ka sa nasa mong kainin, sumakit ang tiyan mo. Di tinanong mo ang pagkain, kung makasasakit ba ito sa tiyan mo. O anong mayayari't magaganap sa'yo. Subalit nang sumakit ang tiyan mo, anong sinabi mo? Diyos ko, pagalingin mo ako. Yan ang katotohanan ng minamahal ko. Ang bawat nagaganap sa buhay nyo, may niloob ang Ama't ginawa niya ito. Upang patuloy na hanapin mo siya. Upang patuloy na tawagin mo siya. Upang patuloy na huwag mawalay ka. Upang patuloy na kilalanin mo siya. Nang isilang kay walang malay ka kahit ano. Nang nagkakaisip kay sinisidlan ka na. Kaya't bawat gagawin mo'y pakaisipin na.
At kung naisip mo't mabuti ang ginawa mo, at nadulot pa rin sa'yo'y di mabuting gantito, Ama pa rin mabuting isipin mo, siyang mabuting gaganti sa'yo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandama ay nakadama, at ang maliwanag na Ama, ang dulot sa bawat isa ay di napaparam na mamatay. Kaya't patuloy mong hanapin at ito'y masumpungan, at maghari sa iyo na tuwitan. Mabubuhay kang lubos na may kasiyahan. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Ang salita ng Ama ay nagbibigay liwanag kapag binuksan ang pangunawa mo, nagpapasigla ng loob mo, nagpapatapang ng dibdib mo, nagpapagalak sa puso mo, nagbibigay pag-asa sa bawat araw at gabi ng iyong buhay. Pagharian kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ang salita ng Ama'y bumubukal. Parang sa balat, may bumubukal ano? Ay bumukal eka ang tigdasangin, bumukal eka ang bulutong, bumukal eka ang singaw, bumukal, puro bumukal. Yan ang ibig sabihin. Lumalabas. Numukal, iba naman yaon. Ang numukal sa isip niya eka kay buti, kay sarap pakinggan. Naku eka, sino kayang naglabas sa isip niya? Demonyo pala. Pag ito'y masama, di baga? Kaya mga mahal, ang lahat nga pala, kapag napagtanto mo, Diyos ko at Ama ko, tunay na kay hiwaga mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Parang ising-aso ka. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manahimik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama, pagka winika niya, manahimik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali pumangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manahimik ka na. Bawat araw gusto niyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Yan ang patotoo. Ang lahat, hindi mo kamalayan. Bakit nangyayari? Bakit nagaganap sa buhay mo? Ngunit napakahirap magtanong mo bilang tao sapagkat mahihirapan ang isip mo. Kaya't ibigin mo ang Ama, sa Kanya ka lumapit at magpakatotoo. Sa Kanya mo ibigay ang lahat at siyang tutugon sa iyo. Pagpalain kayo. Halina kayo, mga mahal ko.